Napilitan na yatang no choice na. Inamin na ni Defensor kung nasaan si Gutesa. Ayun. Inamin na ni Mike Defensor kung nasaan si Orly Gutesa. Ano ito? Ibig sabihin yan, kung saan sinabi ni Defensor nandun si Gutesa, doon na yan ipapadala, doon na ipapadala ni ng opisina ni Senador Ping Lacson. Kasi pag nakabalik na sa Senate Blue Ribbon Committee bilang chairman si Ping Lacson, magpapadala siya ngayon ng subpina. Papadala niya ngayon yung subpina para kay Gutesa. Dati kasi hindi na daw malaman kung nasaan na si Gutesa, pero ngayon inamin na ni Defensor kung nasaan. Kaya doon na yan ipapadala. Ang sabi ni ito yung balita mga kabunyog, mga kabayan. Ito, yan ang balita ngayon, just in, breaking news. First, on One News, former Congressman Mike Defensor says Orly Gutesa is being secured by Philippine Marines. Defensor said that Gutesa is currently staying in the Marines compound. Gutesa, a former security consultant of former Representative Saldico, alleged that he delivered suitcases of cash to the homes of co and later Representative Martin Romualdez. O yan mga kabunyog, nasa loob ng Marines compound daw itong si Gutesa. O di ibig sabihin, kung nandun lang yan sa loob ng Marines compound, doon ipapadala ang subpina sa kanya. At hindi na siya dyan pwedeng hindi umattend. Alam na kung nasaan siya eh. Ano ito mga kabunyog? Ang problema kasi dyan kay Gutesa, ang problema nila Mike Defensor dyan at nila Marcoleta, pag hindi nila present si Gutesa, walang saysay yung mga nila, yung mga sinabi niyan. Ang gusto kasi nila Mike Defensor at sa kanila Marcoleta, ang purpose talaga ng testimonya ni Gutesa ay ipin down si Romualdez. Yun ang gusto nila dyan. Si Saldico kasi, marami ng mga ebidensya at testigo kay Saldico eh. Ang wala pang testigo at ebidensya ay kay Gutesa, ay kay Martin Romualdez. Gusto talaga nila na ang mapin down dyan si Martin Romualdez. Yan naman ang gusto nila Defensor eh, at saka ni Marcoleta. Kumbaga, naghanap sila ng testigo para madiin si Romualdez. Ito yung kanilang witness. Ang problema, doon pa lang sa sinumpa ang salaysay nito, yung notaryo peke na. Peke na yung notaryo. Ngayon, ibig bang sabihin yan, wala nang saysay yung mga sinabi ni Gutesa? Hindi naman. Hindi naman. Pwede namang sabihin na nagpanotaryo si Gutesa, nagpanotaryo ng kanyang sinumpa ang salaysay, kaya lang hindi na siya sumama. O ngayon, doon naman sa opisina ni Attorney Espera, totoo, hindi naman si Attorney Espera ng notaryo, pwedeng ang ituturo nila dyan, kasi narinig ko na yung nagprograma niyan si Marcoleta, sabi ni Marcoleta sa programa niya, doon sa Net 25, ay kadalasan namang ginagawa yan na posible na ang nagnotaryo ay staff na lang ni Attorney Espera. So ibig sabihin, ang ididiin nila dyan ay yung staff ni Espera na ito yung nagnotaryo. Ganun yung papalabasin nila dyan. Pero ipipresent pa rin nila si Gutesa sa hearing ng Senate Blue Ribbon Committee. Kasi kung hindi nila ipipresent na si Gutesa, maiipit sila dyan. Maiipit sila. Bakit ngayon? Bakit ayaw na nilang ipresent si Gutesa? Alam naman ng lahat na kung nag-produce kay Gutesa bilang testigo ay si Mike Defensor. Pinangalanan mismo yan ni Marcoleta. Kumbaga, sa pagdinig ng Senado, inamin mismo ni Marcoleta na itong si Gutesa, ang nagdala nito sa kanya ay si Mike Defensor. Yan yung Ngayon, kung gusto talaga nilang madiin si Romualdez, kung totoo yung sinasabi ni Gutesa, i-present nila si Gutesa.
O ngayon, papaano yan kung peke yung sinumpaang salaysay? Pwede pa bang i-consider yung testimonya ni Gutesa? Pwede. Pero pwede rin siyang makasuhan doon. Itong si Gutesa, bakit pwede siyang makasuhan? Eh kasi sinabi niya na nag-appear siya doon. Sinabi niya na nag-appear siya sa abogado para notaryo. Kung hindi naman pala siya nag-appear doon kasi hindi naman talaga totoong nag-appear siya kay Attorney Espera, adi ibig sabihin nagsisinungaling siya. Pero ang ibig sabihin niya, nagsisinungaling siya doon sa pagnotaryo. Pero yung kanyang mga sinumpaan doon, titindigan niya. Titindigan niya yan. Ito, mga kabunyog, mga kababayan, ano kasi, mapapahiya sila Defensor at Marcoleta kung hindi na nila ipipresent si Gutesa. Mapapahiya sila. Mawawalan ng kredibilidad si Defensor at saka si Marcoleta. Lalo na si Marcoleta kasi nakaupo siyang senador. Kumbaga, nag-present ka ng testigo tapos ngayon, nasaan na yung testigo mo? Kaya ano ito mga kabunyog, mga kababayan? Kaya lang, medyo kailangan nila na itong bantayan si Gutesa. Baka sa bandang huli, ilaglag sila nito. Kaya nga, para hindi sila ilaglag nito, talagang sinecure nila. Talagang sinecure nila na walang makakausap itong si Gutesa. Doon nila dinala sa Marines compound. Ay malamang itong sila Mike Defensor may mga doon. Malamang may mga ito sila Mike Defensor doon sa loob ng Marines compound. Alam nyo naman tong si Mike Defensor. Ang expertise nito ni Mike Defensor, political operation. Political operator yan si Mike Defensor. Ha? Ano yan? Alam nyo naman yung nung panahon ni Gloria, ay di ba nung nasalang si Gloria sa Hello Garcia, yung problema sa Hello Garcia, nasa administrasyon ni Gloria na noon itong si Mike Defensor. Siya yung gumagalaw noon. Siya ang gumagalaw noon para iligtas si Gloria. Umabot nga sa punto na siya na ang nagsasalita para kay Gloria Bata pang ito noon. Bata pang miyembro ng gabinete ni Gloria noon. Sobra yung pagtatanggol niya kay Gloria doon sa Hello Garcia. Ang dami niyang inoperate noon para malampasan ni Gloria yung iskandalo ng Hello Garcia. Kaya ang tinawag niya sa kanya GMA boy. Siya yung naging paborito ni GMA. Yung pagiging GMA boy niya na masyado ng garapal, doon siya natalo sa pagka senador noong 2007 elections. Ayan yung yan yung imahe ni Mike Defensor. Nung si First Gentleman Mike Arroyo na naman, nung kinakasuhan na ni Lacson, nag-produce na naman ang mga testigo itong si Mike Defensor para kontra kay Lacson. Naalala nyo yung si Ador Mawanay. Si Ador Mawanay. Ito yung nagtitestify na marami daw mga deposito sa bangko, mga foreign bank accounts yata si Lacson. Yan yung Ador Mawanay. Ang nag-produce din kay Ador Mawanay, si Defensor din. Kaya itong si Mike Defensor, ang imahin talaga nito, pagka mga political operation, magaling yan. Ang tanong ni John Paul, nasaan daw si Gutesa? Yun na nga. Ang sabi ni Mike Defensor, nasa loob ng Marines compound. So, pwede yang bisitahin ni First on One News, former Congressman Mike Defensor says Orly Gutesa is being secured by Philippine Marines. Defensor said that Gutesa is currently staying in the Marines compound. So, ibig sabihin yan, pwede yang bisitahin doon ni Lacson. Siyempre, dating PMA si Lacson. Pwedeng bisitahin yan ni Lacson doon para kausapin. Kapag nabisita niya na doon sa loob ng compound, hindi na pwedeng hindi mag-testify yan sa November 14. Ngayon, ang gagawin niyan, anong gagawin ni Gutesa? Papanindigan niya yung sinumpaang salaysay niya? Kasi pwede naman yun mga kabunyog na sasabihin niya, hindi niya alam yung problema ng pagnotaryo ng kanyang sinumpaang salaysay. Pero yung mga sinabi niya doon, titindigan niya. Kasi kung titindigan niya yon, idinidiin niya doon si Romualdez.
Si Romualdez ang dinidiin doon. Wala namang ibang testigong lumilitaw laman kay Romualdez kundi siya eh. Ha? Kaya itong si mukhang hanggang ngayon inaalagaan ni Defensor itong si Gutesa na wag babaliktad. Wag babaliktad. Kasi baka sila, magka-problema sila ni Marcoleta. So, ito mga kabunyog, mga kababayan, itong si Gutesa, iimbestigahan ito ng DOJ sigurado. Kasi bakit nangyari na piniki yung kanyang sinumpaang salaysay? So mananagot siya doon. Yung kanyang testimonya, pwede niya namang tindigan doon sa committee ni Ping Lacson. Titindigan niya yon. Pero medyo may sira na sa kanyang kredibilidad. Medyo tainted na. Nadungisa na yung kanyang kredibilidad. Pero pwede niya namang sabihin, hindi ko alam yung pagnotaryo nun. Hindi na ako pinasama eh. Kasi sila na daw bahala. Pagkatapos nun, binigay sa akin, notarized na. Pero yung laman ng kanyang sinumpang salaysay, pwedeng tindigan niya yon. Kaya siguro inaalagaan din siya nila Mike Defensor. Kumbaga, binabantayan nila Mike Defensor na wag makausap ng iba nang hindi nila alam. Malamang sila Mike Defensor may kausap sa loob ng Marines. Yung pinagtitiwalaan nila. Alam naman natin si Mike Defensor, maraming connections yan. Maraming connections yan. At tandaan natin, sa panahon ngayon, ng mga destabilisasyon at kudeta, mayroong mga tao si Duterte na hindi lang yan nagsasalita, pero nasa loob ng military at aktibo pa. Pwede yan. Pwedeng may mga aktibo pang nasa serbisyo, mga Marines, na pro-Duterte, nakausap nila Mike Defensor. Yan yung pwedeng nagbabantay kay Gutesa. Pwede yon. Bakit pinapabantayan si Gutesa sa Marines? Nakasamahan na kausap nila para hindi mapakausap sa grupo nila Martin Romualdez. Kasi siyempre hinahanap din nila Martin Romualdez yan para pigain din sinong nagkausap sa iyo. Kumbaga sa ngayon naiipit si Gutesa. Hindi pa siya siguro bumabaliktad. Nandun pa siya sa side nila Defensor. Pinapabantayan ngayon nila Mike Defensor. Sinisecure. So magkakaalaman yan, ano talaga ang magiging siguro gulong-gulo na si Gutesa dito sa pinasukan niyang ito. Gulong-gulo na siya dyan. Siyempre, pipilitin ni Ping Lacson na umattend siya sa pagdinig sa November 14. Ngayong alam na kung nasaan siya, hindi na siya pwedeng hindi umattend. Hindi na siya hindi pwedeng umattend. Kasi alam na, sinabi na ni Mike Defensor. No choice na rin si Mike Defensor. Kasi sinabi na rin ni Ping Lacson. Ipapadali nila ang subpina kay Mike Defensor at kay Marcoleta. Kasi ang nag-produce kay Gutesa ay si Marcoleta at si Mike Defensor. Kaya, nung hindi pa lumalabas si Gutesa, sinabi naman ni Ping Lacson, ipapatawag nila si Gutesa sa pamamagitan ni Mike Defensor at ni Marcoleta. Alam nga namang sabihin ni Mike Defensor at ni Marcoleta, hindi nila alam kung nasaan. O ngayon, napilitan ng aminin ni Mike Defensor. No choice na eh. No choice na. Ang aabangan natin ngayon, babaliktad kaya si Gutesa. Siyempre, binabantayan nila Mike Defensor, huwag. Kaya nga yan nasa loob ng Marines compound, malamang may mga contact sila Mike Defensor sa loob ng Marines compound. Pinapabantayan nila si Gutesa. Kumbaga agawan ito kay Gutesa eh. Si Gutesa naman siguro ngayon naiipit na kung anong gagawin niya. Yan. Ngayon niya lang siguro na-realize yung gulo na pinasukan niya. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.